Kilala sa isang bayan ng Samar si Faustino bilang isang sabongero ng kanilang lugar. Palaging manok ang kasama at kalaro nito simula pa noong bata pa siya. Idagdag pa na sabongero rin ang kanyang namayapang ama, kaya manang-mana niya talaga ito. Hindi pala kaibigan si Faustino. Lahat ng tao, maski ang mga naging kaklase niya, ay iniiwasan siya dahil hindi siya marunong makihalubilo sa mga ito. Kaya naman lumaking manok lamang ang kasama ng binata. May mga naging kasintahan din siya dati. Ngunit lahat ng mga ito ay iniwan siya sa pare-parehong dahilan. Hindi sila kayang mahalin at pahalagahan ni Faustino, kagaya sa kung paano niya mahalin ang kanyang alagang manok. Diyos ko naman, Faustino anak, magkakaupo na sana ako. Bakit hindi mo itinuloy? Pagmamaktol ng kanyang ina na si Aling Jolinda. Magbabenta 5 anyos na kasi ang binata at hindi pa siya nabibigyan nito ng apo. Napakamot naman ng ulo si Faustino habang inaayos ang short. Kakaalis lang kasi ng babaeng sinet up ng kanyang ina para sa kanya. Pareho silang ikinulong nito sa kwarto. Umaasang may mangyayaring kababalaghan, ngunit dismayado pa rin si Aling Jolinda. Imbis kasi napatulan ng binata ang pang-aakit na ginawa ng dilag, kwentuhan niya lamang ito kung paano mangitlog ang manok. Grabe naman. Paano mangitlog ang manok? Ay nako. Magpapatira yung dilag. Kwentuhan kung paano mangitlog yung manok. Kabuang. Pasensya na. Gagi, natawa ako doon. Imbis tirahin yung dalaga, no, kwentuhan kung paano mangitlog yung manok. Kabuang. Seryoso tayo. Pasensya na, Nay. Hindi ko talaga alam ang gagawin eh. Paghingi ng pasyensya ni Faustino. Ilang babae na ang dumaan sa buhay mo. Lahat sila, iniwan ka. Kasi mas mahalaga pa yung manok mo. Baka gusto mo, yan na lang din ang aasawahin mo. Paninirmon pa rin ang ginang sa anak. Wala namang nagawa si Faustino kundi ang magkamot ng batok. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya nung nakaramdam siya ng kaba sa ginagawa Kaya nung nakaramdam siya ng kaba sa ginagawa ng dalaga sa kanya, kwentuhan na lamang niya ito tungkol sa kung paano mangitlog ang manok. Uy, naku. Hindi ko ata matapos to. Pagkatapos nilang mananghalian, kaagad na tumungo sa likod bahay si Faustino upang pakainin din ang manok niyang si Pula. O Pula, kumain ka ng marami ha. May laban ka pa sa susunod na linggo. Dapat matalo mo sila para mabilhan natin ng cake at pansit si nanay. Wika ni Faustino habang inimas-himas ang balahibo ng manok. Tila may sarili ding isip ang hayop. Kaagad na tumilaok ito bago kumain ng marami. Habang nagpapakain siya kay Pula, isang boses ng bata ang nakapagpalingon sa kanya sa likuran. Uy Tino, inaya ka ng kuya ko na magsabong daw kayo sa plaza. Ipakita mo raw ang kaya ng manok mo. Pasinghal na saad ng batang si Isidro. Ayoko. Pinapatibay ko muna si Pula para sa sabong sa susunod na linggo. Kayo na muna. Pagtanggi niya. Padabog naman na lumapit ang batang lalaki at umupo sa tabi niya. Kinaltukan siya nito na siyang ikinagulat niya.
Gusto niya sanang bumawi, kaso naalala niyang bata pa ito. Ang tigas-tigas mo talaga. Ikaw na nga ang inaaya eh. Saad ng bata. Napabuntong hininga si Faustino. Ay, ayaw ko nga diba? Kayo na lang ng kuya mo. At saka, ang lakas din ng loob mong pumasok sa bakura namin ah. Parang bata na bulyaw ni Faustino. Pinapasok ako ng nanay mo. Tsaka halika na kasi. Sumali ka na lang. Pamimilit ng bata ngunit hindi pa rin nagpatinag si Tino. Nang hindi na mapilit ni Isidro ang bata, napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at umalis na lamang. Ayaw kasi ni Tino na sumali sa kadahilanang tutoksohin na naman siya ng mga ito. Si Pula na lang kasi ang kaisa-isahang manok niya at wala nang iba pa. Hindi katulad ng kuya ni Isidro na may 5 manok. Pagkatapos siyang pakainin ng alaga, agad niya itong pinaliguan bago siya pumasok ng kanilang bahay. Nais niya sanang magpahinga, ngunit nang akmang hihiga na siya sa katre, nang isang bato ang tumama sa kanyang noo. Napahayaw si Tino sa lakas ng tama ng bato, kaya naman kaagad siyang tumungo sa bintana upang tignan kung sino ang may kagagawa nito. Mas lalo lamang uminit ang ulo niya nang matanaw niya si Isidro na tuwang-tuwa sa pinaggagawa nito. Bading! Sigaw ni Isidro bago kumaripas ng takbo. Napatapik na lamang sa noo si Faustino bago dali-daling bumaba at pinuntahan ang bata sa bahay nito. Nang makarating siya sa bahay nila ni Isidro, si Dagol na kuya nito ang humarap sa kanya. Kahit natatakot, pilit pa rin kwento ni Faustino ang nangyari at kung bakit siya pumunta roon. Ganun ba? Ultimo bata papatulan mo. Iba ka rin Naghahanap ka ba ng sakit sa katawan ha? Ang malakas at malalim nitong boses ang nakapagpaurong ng dila ni Faustino. Hindi na lamang umimik ang binata at dali-daling bumalik ng bahay. Pagka-uwi niya, si Pula kaagad ang pinuntahan niya. Doon, parang tao niyang kinakausap ito. Tila nakikinig naman ng maayos si Pula dahil kakatingin lamang ito sa kanya. Lumipas sa mga araw. Dumating ang araw ng sabong. Handa na ang mga tatay na manonood at makikipagtimpalak, dala ang kani-kanilang mga manok. Samantalang si Faustino naman ay hindi mapakali. Napapansin niya kasi na mahina si Pula. Hindi rin ito kumain ng marami kaninang umaga. Hoy Tino, ano? Handa na bang matalaw yung alaga mo sa manok ng kuya ko? Mayabang na tanong ni Isidro habang nakapamaywang pa na para bang isa ng ganap na matanda. Wag nga ako, saad ni Faustino. Ngunit natawa lang ang bata. Wala ka pala eh. Hoy Pula, kapag natalo ka ng manok ni kuya, kapayasan ka namin ha? Pagbabanta ni Isidro at kaagad na bumalik sa upuan kung saan nakaupo ang kuya niyang sasali rin sa sabong. Nang matapos ang 5 laban, tumayo kaagad si Faustino, bit-bit si Pula at pumasok sa gitna ng sabungan. Siya na kasi ang susunod. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung sino ang makakalaban ng kanyang manok. Maya-maya pa, tumayo ang kuya ni Isidro na si Dagol. Bit-bit din nito ang manok na kanyang alaga at pumasok sa gitna ng sabungan. Nagsahiyawan naman kaagad ang mga tao at nagsimula na sa mga pusta nila. 5 sa Pula. Oh, may 10 pa. Ano, wala na? Wala na. Last call. Last call. Kaya na. Bibitaw na, bilis. Sunod-sunod na saad ng Kristo habang tinatanggap ang mga pusta ng manunood. Maya-maya pa, nagsimula na ring haplosin ni Dagol ang kanyang manok sa balahibo nito. Samantalang si Faustino naman ay pinapainit ang ulo ni Pula. Pula, ayusin mo ha. Kailangan nating manalo para mabigyan natin ng panghanda si nanay.
Paalala ni Faustino sa alaga. Close na! Close na! Sigaw ulit ng Kristo. Ang maingay sa sabungan o tila isang referee. Bumuntong hininga naman si Faustino. Bitaw na! Sigaw ulit ng Kristo at doon nagsimula ang laban. Mabilis lamang ang pangyayari. Lipad, talon, pagaspas ng pagaspas ang pakpak at gamit ang paa, ginawa itong pag-atake. Hindi rin nawawala ang ingay sa paligid, hiyawa ng mga tao. Ilang segundo ang makalipas, tapos na rin ang laban. Tuwang-tuwa naman si Faustino dahil hindi siya binigo ni Pula. Nanalo ang kanyang manok. Pula! Sa pula ang laban! Mahabang sigaw ng Kristo. Daig pa ni Faustino ang nakangiting araw pag-uwi niya. Dala-dala si Pula at ang napanalunan niya sa sabong. Kahit nasa gate pa lamang siya na kawayan ng kanilang bahay, kaagad siyang humiyaw ng malakas sa kanyang ina. Ang natutulog namang si Aling Jolinda ay nagulantang sa sigaw ng anak. Oy, ano ba, Faustino? Para kang kuruktong dyan ah. Sigaw ni Aling Jolinda nang pumasok sa kanilang bahay. Ang binata, bit-bit ang manok nito at ang bihag. Nay, nanalo ako sa sabong. Sabawan natin to, Nay. Sigaw ni Faustino. Kaagad namang tumili si Aling Jolinda sa saya. Yan, ganyan dapat palagi. Sa totoo lang, munti ko niyang tinulahin yung manok mo na yan eh. Natatawang saad ni Aling Jolinda. Nay, grabe ka naman sa alaga ko. Kahit maghirap tayo, ayaw kong gawing last option sa ulam natin si Pula. Parang kapatid ko na nga rin to eh. Saad ng binata sa ina. At saka ito na lang bihag, Nay. Lagyan natin to ng papaya at sabawan. Dagdag pa ng binata. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Jolinda. Hindi na niya kasi alam kung ano ang pumapasok sa utak ng anak niya. At ang nakikita nitong kapatid ay ang manok. Binigyan naman kaagad ni Faustino ng 1,000 si Aling Jolinda. At ang natira ay pinangbibili niya ng materyales at pagkain ni Pula. Nagtabi na rin siya ng panghanda sa kanyang ina sa nalalapit nitong kaarawan. Kinabukasan, kaagad na tumungo ng bayan si Faustino bitbit si Pula. Nais niya kasi itong bilhan ng kung ano-ano. Nakikita niya kasi sa ibang manok na pinapakulayan pa nito ang ibang balahibo. Kaya gusto niya rin gawin iyon kay Pula bilang pabuyar na rin dahil hindi siya nito binigo. At habang naglalakad siya papunta sa bayan, nakasabay niya naman si Hana, ang babaeng matagal nang may gusto sa kanya. Oy Tino, balita ko. Nanalo ka raw sa sabong ha. Masayang wika ni Hana. Aba oo, 5,000 yung napanalunan ko eh. Nakakangiting balita ni Tino. Ala, ang laki naman. Saan mo naman gagamitin yun? Nagtatakang tanong ni Hana. Yung 1,000 binigay ko kay nanay. Tapos yung isa pang konsumo. Tapos may 2,000 na handa para sa birthday niya. Tapos yung 1,000 para sa alaga ko. Nakakangiting saad ni Faustino. Napakunot noon naman ang dalaga. Nasaan ang 1,000? Tanong niya kasi naguguluhan. Di ba sabi ko mapupunta lahat kay Pula? Bibilhan ko siya ng gamit. Kahit damit nga pag nakakita ako o sapatos at mga pagkain bibili ko sa kanya. Bibilhan ko rin siya ng bagong bahay at kung ano-ano pa. Wika ni Faustino. Napasapo na lamang sa noo si Hana nang marinig niya ito. Waribay sa paningin niya ay parang may sayad na si Tino. Ha? Bakit mo naman bibilhan ng sapatos at damit si Pula? Manok yan. Wala silang katawan katulad sa atin na kailangan pa nating damitan. Pagkontra ni Hana. Basta. Yung bibilhin ko sa kanya, yung parang jersey, yung pambata. Tsaka kung may sombrero, bibilhan ko rin siya. Halika, samahan mo na lang ako. Sambit na lamang ni Faustino at hinawakan ng kamay ni Hana bago tumakbo. Nang makarating sila sa bayan,
Kaagad na tumungo ang binata sa bilihan ng damit pambata. Gusto niya kasi maghanap ng mga kasize ni pula para magkasya rito. Naghanap na rin siya ng mga maliliit na sombrero at sapatos. Mabuti na lamang ay may nakita siya. Damit na lang talaga ang kulang. At nung makahanap nga sila ng damit, kaagad na inaya ni Faustino si Hana na kumain. May natira pa naman kasi sa 1,000 dahil 200 lamang ang nagastos niya sa mga gamit at material para kay pula. At nang makarating sila sa harap ng kainan, kaagad silang hinarang ng guard. Bawal kasing ipasok si pula dahil para na rin sa kapakanan ng ibang kumakain. Naintindihan naman ito kaagad ni Faustino. "Sige kuya, dito na lang si pula sa tabi mo. Bantayan mo ha. Baka alis yan. Ikaw talaga papahanapin ko sa kanya." Pagbabanta ni Faustino sa gwardya. "Wow, angas sir ah. Rock-in boy yung manok mo. Nakadamit, sapatos at sombrero. Pero hindi siya mapakali, hindi sanay." Pagbuburi ng gwardya. Natuwa naman si Faustino at kaagad na pumasok sa kainan. Pagkatapos nilang kumain, kaagad na umuwi ang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Hana sabagat nakasama niya ng buong araw ang binatang gusto niya. Habang tinatahak nila ang daan pa uwi, hinarang sila ni Dagol at Isidro. Galit ang mga ito na nakatingin kay Faustino at sa alaga nitong manok. "Oh, Gol, anong kailangan ninyo?" Inosenteng tanong ni Faustino sa lalaki. "Halika na Tino, hayaan mo niyang dalawang yan." Saad ni Hana ngunit pinigilan sila ni Isidro. "Ikaw Tino, alam kong may pandaraya yung ginagawa mo sa laban natin. Kaya hinahamon kita ng laban. Manok sa manok." Giit na wika ni Dagol. Nagkatingin na naman si Hana at Faustino. Nag-aalinlangan din naman ang binata na tanggapin ang pangahamon ni Dagol sabagat napansin niyang nangihina pa si pula. 1 buwan pa bago ito babalik sa dati ang sigla. Hindi pa man naka-oo o hindi si Tino, kaagad na umalis ang dalawang magkapatid. Naggibit balikat na lamang siya at ipinagsawalang bahala ang hamon ni Dagol sa kanya. Pagka-uwi naman ni Tino sa kanilang bahay, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nadatnan. Naggalat kasi ang mga gamit na tila dinaanan ng isang bagyo. Sa sulok, nandoon ang kanyang nanay. Takot na takot habang yakap-yakap ang tuhod. Dali-dali namang nilapitan ni Faustino ang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman kaagad ng ginang na pumunta sa kanilang bahay ang dating inutangan ng kanyang ama. Mahigit 20 mil kasi ang iniwang utang ng kanyang namayapang ama sa kanila. Kaya si Aling Jolinda ang sinisingil ng mga taong nautangan nito. Sabi nila, kapag hindi pa raw ako nakapagbayad, uuwi akong walang ulo, anak. Humihikbing wika ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Faustino at naupo sa sahig. Pagkaramdam niya tila nang hina ang kanyang tuhod dahil sa narinig. Hindi niya akalain na darating sa puntong pagbabantaan sila ng mga taong inutangan ng kanyang namayapang ama. Kinahaponan, mag-isang tinongo ni Faustino ang libingan ng kanyang ama. Nais niyang maglabas ng sama ng loob dito. Hindi lang sa pag-iwan nito ng sandamakmak na utang sa kanila. Pagkarating niya sa libingan, kaagad siyang umupo at nilapag ang dalang bulaklak sa tabi ng puntod. Doon, pinunasa ni Faustino ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Tay, hindi lang pala pagiging sabongero ang pinamana mo sa akin. Pati yung mga utang mo na di mo nabayaran, sa akin mo rin ipinamana. Litanya ng binata. Maya-maya pa, isang malamig na hangin ang umihip. Ramdam ni Tino ang tila pagyakap nito sa kanyang likuran. Hindi niya alam ngunit pakiramdam niya,
Nasa paligid lang ang kanyang ama. Pagkatapos siyang maglabas ng hinanakit, kaagad siyang tumayo at napagdesisyonan ng umuwi. Samantala, lingid sa kanyang kaalaman, dalawang mapupungay na mga mata ang nakamasid sa kanya sa di kalayuan. Habang naglalakad pa uwi si Faustino, hinarangan siya ni Isidro. Nakapamayawang ito na para bang isa ng ganap na matanda. Nagkasalubong din ang dalawang makapal nitong kilay habang nakatingin sa kanya na animo yung mga ngain ng tao. "Ano bang problema mo?" tanong ni Faustino. Ikaw ang problema ko. Alam mo bang gustong gusto ko si Hana? Nanalo ka na nga sa sabong. Pati ba naman siya, kukunin mo sa akin?" Bulyaw ng bata. Natawa naman ng bahagya si Tino. "Ha? Kabata-bata mo pa? Umibig ka na? At saka, hindi ko gusto si Hana. Tsaka ba, di ba ang bata mo pa? Bakit ganyan ka?" Saad ni Tino. Nainis naman si Isidro at dali-daling pumulot ng bato. Ganon din ang pagtakbo ni Faustino. Kumaripas siya ng takbo at wala na siyang pakialam sa bata. Pagka-uwi niya, sinalubong kaagad siya ni Aling Jolinda ng sampal sa kanyang balikat. Naggulat naman ng bahagya si Faustino sa ginawa ng ina. Gayong alam naman ito kung saan siya nagbunta. Ipaniliwanag naman ng matanda na nag-aalala lamang siya sa kalagayan ng kanyang anak. Lalo na't may natanggap silang banta sa mga inutangan ng kanyang ama. Hindi rin sila makapagsumbong sa mga polis dahil mas hamak pa ang mga ito sa gobyerno. Sa madaling salita, parte sila ng isang malaking sindikato at isang namumuno roon ay parte ng gobyerno. Kinagabihan, ilang beses nang paikot-ikot sa higaan, tumayo at lumundag-lundag si Faustino dahil hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Gustong-gusto niyang matulog ngunit hindi pa rin niya kayang pumikit. Iniisip niya kasi na baka sa pagtulog nila, doon sila isa-isang paslangin ng mga taong nagbabanta sa kanilang buhay. Sa huling pagkakataon, bumangon si Faustino at kinuha ang perang iniipon niya para sana sa bitamina ng alaga niyang manok. Gusto niyang ibigay ito sa kanyang ina upang mabawasan ng kaunti ang utang ng kanyang ama. Ngunit alam niyang hindi pa rin ito sapat upang hindi na sila pagbantaan pa. Habang binibilang niya ang kada barya, napalingon si Faustino sa labas ng kanilang bahay. Bukas pa kasi ang bintana ng kanyang kwarto, kaya kitang-kita pa rin niya ang bituin at tahimik na gabi. Dahan-dahan siyang tumayo papalapit sa bintana at pagmamasdan sana ang kapaligiran. Ngunit, isang figura ng dalagita ang kanyang nakita. Umaawit kasi ito at may maganda ring boses. Hindi rin nagpapatalo ang mala Coca-Cola na katawan nito, na kahit sa malayo, ikitang-kita ito. Manghang-mangha naman si Faustino habang pinapanood ito hanggang sa napalingon sa kanyang gawi ang babae. Hindi niya makita ng malinaw kung anong itsura nito dahil dali-dali siyang nagsara ng bintana. Doon ay napahiga ulit siya at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, hindi pa rin mawala sa isip na Faustino ang kanyang nakita kagabi. Pagkaramdam niya, panaginip lang ang lahat ng iyon. Ngunit parang hindi pa rin siya kumbinsido. Nangyari talaga yun ang totoo kagabi. At sa pagkakaalam niya, nakita siya ng babae. "Oy, Faustino, ubusin mo na yung pagkain mo," saad ni Aling Jolinda na siyang ikinabalik ng binata sa realidad. Kaagad naman niyang inubos ang kanyang almusal bago tumungo sa likod ng kanilang bahay kung saan nandoon si Pula at nag-aantay na ito na pakainin niya. Pagkapunta niya sa likod,
kaagad niyang nilinis ang tangkal ng alaga tsaka niya ito pinakain. Hoy Tino! Isang pamilyar at nakakairitang boses ang narinig ng binata sa kanyang likuran. Kaagad niya naman itong nilingon at hindi nga siya nagkakamali. Nandito na naman si Isidro. Ano ka ba naman, Isidro? Sa dinami-dami ng pwedeng kupalin, ako pa talagang napili mo. Umalis ka nga rito. Wala akong panahon para pumatol sa bata. Sumbong kuya ka lang naman. Mahabang litanya ni Faustino kay Isidro. Napakamot naman ng ulo ang bata. Napansin niya kasi na tila malungkot ang aura ngayon ni Tino. Hindi katulad dati na kapag inaasar-asar niya ito, nararamdaman niyang walang problemang pinapasan ang binata. Nilapitan naman kaagad siya ni Isidro at tinapik ang balikat. Tinanong siya ng bata kung anong problema niya. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Tino sa kadahilanang masyado pang bata ang isip ni Isidro para maintindihan ang kanyang pinagdadaanan. Kung meron lang sana siyang kaibigan. Nagkibit balikat na lamang si Isidro at umalis. Doon lang napabuntong hininga ang binata. Pinunasan niya kaagad ang luhang tumulo sa kanyang pisngi na kanina pa niya itinatago kay Isidro. Hindi na niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ng bata sa kanya. Gayong magkaaway naman sila nito simula pa dati. Pagkatapos niyang pakainin si Pula, kaagad siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Subalit pagkapasok niya, nanlaki ang kanyang mga mata ng madatnan niyang hawak-hawak na mga kalalakihang nakaitim ang kanyang nanay. Umiiyak naman si Aling Jolinda habang nagmamakaawa. Bitawan niyo ang nanay ko. Ano bang kailangan niyo? Sigaw ni Faustino at kaagad na sumugod. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas sa mga ito. Napatalsik lamang siya sa sahig dahil sa lakas ng pagkasipa ng kalaban. Napadaing naman sa sakit si Tino at hinawakan ang kanyang tiyan. Pilit niyang itinayo ang kanyang katawan, ngunit isang suntok ulit ang kanyang natanggap mula sa mga kalalakihan. Hoy lalaki, wala kaming pakialam kung namatay na ang padre de pamilya niyo. Ang gusto namin ay pera. Naiintindihan mo? Kaya sa susunod na linggo, dapat makabayad na kayo ng 50,000 sa amin, kung hindi, mawawasak yung bungo mo. Sigaw ng lalaki. Di ba? 20,000 lang mahigit ang sabi mo. Bakit naging 50,000? Wala na kayong pakialam pa. Basta yun ang bayaran nyo. Sabay sampal nito sa kanyang ina. Doon lamang sila umalis, ngunit bago makaalis ang mga ito, binigyan din muna ng isang malakas na sipa si Tino. At nang makahuma sila, kaagad na tumayo si Faustino at nilapitan ng kanyang ina na nawala ng malay. Nais niyang magsumbong sa mga pulis, ngunit nagdadalawang isip siya dahil baka mas lalo lang silang pagbantaan at sakta ng mga kalalakihan na hindi naman nila kilala sa personal. Lumipas sa mga oras, kinagabihan ulit. Hindi na naman makatulog si Faustino sa kakaisip tungkol sa 50,000 na ibibigay niya sa mga iyon. Lalo pang nadagdagan ang kanyang problema dahil tinubuan ng malaki ang pera na iyon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya para makaipon ng ganong kalaking pera sa loob lamang ng 1 linggo. Naisip niyang ibenta si Pula, ngunit hindi pa rin ito magiging sapat. Isa pa, hindi niya rin ito kayang gawin. Kaya napasapo na lamang siya sa kanyang noo. Ngunit bago pa man siya makapikit, isang pamilyar at magandang boses ang muli niyang narinig. Dali-dali siyang tumayo at tumungo sa bintana. Doon nasilayan niyang muli ang figura ng isang magandang dilag. Sumasayaw ito sa ilalim ng buwan habang kumakanta. Nakakaantok at nakakabigahani ang kanyang tinig. Akmang lalabas na si Tino upang lapitan ito nang bumalik siya sa kanyang diwa.
Doon lamang niya napagtanto na maaaring mapanganib ito o di kaya ay gawa ito ng isang demonyo. Napabuntong hininga na lamang si Tino at napagdesisyon ng uminom na lamang ng tubig. At nang binuksan niya ang lampara, napahiyaw siya sa gulat nang makitang nakaupo sa sala ang babaeng nakita niya lamang kanina sa labas ng bintana. Ang babaeng sumasayaw sa ilalim ng buwan. Paano ka nakapasok? Nauutal na tanong niya. Ngumisi lamang ang babae at inilabas sa kanyang likuran si Pula. Hawak-hawak nito ang alagang manok ng binata. Kaagad na inagaw ni Faustino si Pula. Ngunit isang kawali ang tumama sa kanyang ulo na siyang ikinawalan niya ng malay. Pagkagising niya, doon lamang napagtanto ni Tino na mataas na ang sikat ng araw. Kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo pagkabangon niya sa higaan. Masakit pa rin kasi hanggang ngayon ang ulo niya kung saan tumama ang kawali kagabi. Pagkalabas niya, nanlaki muli ang kanyang mga mata nang makitang ipinaghahain ng kanyang ina ang babae kagabi na naging dahilan ng pagkawalan niya ng malay. Ano tunay? Hindi mo ba alam na siya ang dahilan kung bakit ako nakatulog ng mahimbing kagabi? Sigaw ni Tino bigla. Naku anak, pasensya ka na. Ako talaga yung naghampas sa'yo ng kawali. Siya sana kasi ang hahampasin ko kasi akala ko magnanakaw. Mabuti na lang inasalo mo yung kawali. Kung hindi nako, madudungisin ko na sana ang magandang mukha ng anghel na to. Pasensya ka na ha. Mahabang litanya ni Aling Jolinda. Napakamot naman ng ulo si Faustino. Pagkaramdam niya, kakaibang tao ang kanyang ina. Sino ba yan, Nay? Naiinis na tanong ni Tino. Tumingin naman sa kanya ang inosenteng dalaga. Doon niya napansin na totoo nga ang sinabi ng kanyang ina. Maganda ang anghel na to. Sobrang ganda na akala mo. Anghel na galing sa langit at bumaba lamang dito sa lupa para magkape. Ako si Amihanara. Amihan na lang ang itawag mo sa akin. Mahilig nga pala akong kumanta. Pagpapakilala ng dalaga. Hindi naman kaagad makaimik si Faustino dahil nakatitig lamang siya sa magandang mukha ni Amihanara. Siniko naman kaagad siya ni Aling Jolinda at doon bumalik sa wisyo si Tino. Ako si Faustino. Tino na lang ang itawag mo sa akin. Nauutal na kalmadong pagpapakilala ni Tino sa kanyang sarili. Napangiti naman si Aling Jolinda at kaagad na iniwan ang dalawa. Habang nag-aalmusal, hindi mapigilan ni Tino ang kanyang sarili na tanungin si Amihanara kung may kasintahan na ba ito. Napangiti lamang ang dalaga nang marinig ang tanong ni Tino at nagpatuloy sa pagkain. Napailing naman ang binata dahil parang baliw na tao ang kaharap niya ngayon. Ngumingiti kasi ito tuwing tinatanong niya, ngunit wala siyang sagot na natatanggap mula rito. Pagkatapos nilang mag-almusal, inutusan naman ni Aling Jolinda ang dalawa na mag-igib ng tubig sa malapit na sapa. Naubusan kasi sila ng tubig. Gawa ng hindi araw-araw ay nag-iigib si Tino. Kinuha naman ni Tino ang dalawang malaking timba, samantalang ibinigay niya naman kay Amihanara ang maliit na timba. Anong gagawin ko rito? Inosenteng tanong ng dalaga habang sinusuri ang timba. Umamin ka nga sa akin. Galing ka ba sa ibang planeta? Idi magigib tayo. At saka bakit ka ba nandito? Nasaan ba ang pamilya mo? At saan ka nakatira? Sunod-sunod na tanong ni Tino. Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang palayan, doon sa kung saan mo ko palaging nakikitang sumasayaw at
at kumakanta tuwing gabi. Paliwanag ng dalaga. Ang labo nitong kausap, kaya nagkibit balikat na lamang si Tino at nauna nang maglakad. Sumunod naman si Amihan habang nilalaro ang timba sa kanyang kamay. Napag-isip-isip din ni Tino na kung isusurrender nila ang dalagang ito sa barangay, baka abusuhin lang siya ng mga ito. Alam niya kasi na hindi lahat ng mga pulis ay mabubuti. Iba sa kanila ay mapagsamantala at involved sa kasamaan. Nang makarating sila sa Sapa, tuwang-tuwa naman si Amihanara at kaagad na hinubad ang kanyang mga damit bago nagtampisaw. Sinuway naman siya ni Tino ngunit hindi pa rin nakinig ang dalaga. Hindi niya rin kasi malapitan ito para iahon sa tubig dahil hindi niya kayang tignan ng babae habang wala itong saplot. Para ba itong bata na walang pakialam? Nakatalikod lamang siya sa gawin ni Amihanara, kaya naman napabuntong hininga na lamang siya dahil maski pag-iigib ng tubig ay hindi niya tuloy magawa. Hoy Amihan, umahon ka na riyan at ibalik mo ang suot mo. Mag-iigib pa ako. Kadalagang tao, walang panty. Sigaw niya, ngunit tumawa lamang ang dalaga at patuloy sa paglalaro ng tubig. Dahil sa inis, napabuntong hininga si Faustino at tumayo. Pinikit niya saglit ang kanyang mga mata bago humarap kay Amihanara. Pero nakadilat ng kaunti. Di joke lang. Humalakhak naman ang dalaga nang makita ang sitwasyon ni Faustino. Pumipikit kasi ito habang nakapamewang at nakaharap sa kanya. Kita na rin sa mukha ng binata ang inis. Nang makabalik sila sa bahay, laking pagtataka ni Aling Jolinda dahil parehas na basang-basa ang dalawa. Doon lamang kwento ni Faustino habang sinasaway niya si Amihan na umahon na. Hinatak niya ito sa tubig. Hindi rin naman kaagad nakita ito ni Tino dahil nga nakapikit siya habang sinusuway ang dalaga. Nako, kayo talaga. Akala ko kung ano na. Natatawang saad ni Aling Jolinda. Natawa rin naman ng bahagya si Amihanara. Ngunit hindi si Faustino. Naaalala niya na naman kasi ang banta ng mga kalalakihan sa kanila. Hindi niya magawang ngumiti o tumawa. Hindi niya magawang itago ang nararamdaman niya. Hanggang sa naudlot naman ang tatlo nang marinig nila ang tawag ni Hana sa labas ng kanilang gate. Dali-dali namang pinapasok ni Tino ang dalaga at nang makapasok sila, nawala ang kaninang ngiti ni Hana nang makita si Amihanara. Anong ginagawa mo rito, Hana? Tanong ni Tino. Wala. Bakit bawal bang gumala rito? Ang future wife mo? Tanong ni Hana habang nakataas ang kilay. Ibinaling din ito ang tingin niya kay Amihanara na inosenteng nakatingin sa kanya. Hindi ka naman nagpasabi saad ni Tino. Ngunit tumawa naman ang maikli si Hana. Sabay hampas sa dibdib ni Tino. Ano ba? Kailangan ba talagang sabihin? Surprise nga saad ng dalaga. Ako nga pala si Amihanara. Amihan na lang. Nakakangiting pagpakilala bigla ni Amihan, ngunit hindi siya pinansin ni Hana. Kinahaponan, tahimik lamang na nakaupo at nakatingin si Amihan sa dalawa. Nakaupo kasi si Hana sa tabi ni Tino habang ang dalawang mga paa nito ay nakapatong sa dalawang paa ng binata. Hindi rin naman alam ni Amihanara ang ginagawa nito. Napaka-inosente pa ng dalaga para sa mga ganong bagay. Naudlot naman ang ginagawa ni Hana nang biglang marinig ni Tino ang sigaw ni Pula sa likod ng kanilang bahay. Kasunod noon, ang kalabog sa likod. Doon lamang nagpanik sa Faustino at dali-daling tumungo roon sa likuran. Doon ay naabutan ng binata si Isidro na tinatanggalan ng tali ang manok. Kaagad namang nilapitan ni Tino ang bata at tinulak ito ng malakas. Hindi pa man nakapagpaliwanag si Isidro nang bigla siyang sigawan ni Tino. Ano? Hindi pa ba kayo kontento sa pang-aasar? At pangungutya niyo sa akin?
Pati ba naman si Pula? Gusto niyong kunin? Sigaw ni Tino. Sa takot naman, dali-daling tumayo si Isidro at tumakbo pa uwi. Inayos naman ni Faustino ang alaga at niyakap ito. Nakaramdam din ng awa si Amihan Nara na sumunod na rin kaagad sa binata. Nilapitan niya ito at hinagod-hagod ang likod ni Tino. Samantala, umiiyak naman si Isidro habang pauwi. Nang makita siya ng kanyang kuya Dagol na nagsisibak ng kahoy, kaagad niyang nilapitan ang kapatid at tinanong kung anong nangyari. Napadaan lang naman ako sa likod bahay nila, tapos kuya, nakita kong nasasakal na yung alaga niya sa tali. Inayos ko lang tapos ayun, akala niya kinukuha ko ang manok. Umiiyak na paliwanag ng bata. Uminit naman kaagad ang ulo ni Dagol at kinuha ang palakol na ginagamit bago dali-daling tumungo sa bahay nila Faustino. Sa kabilang banda, habang inaayos ni Tino ang tali ni Pula, nagulantang siya nang biglang sumigaw si Dagol sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali siyang tumungo sa harap at doon, nakita niya ang galit na si Dagol. Lumabas ka riyan, Pisot. Sumusobra ka na ha. Sigaw ni Dagol. Kaagad namang kinain ng takot ang sistema ni Faustino. Lumabas na rin si Aling Jolinda dahil sa ingay. Diyos ko, ano ba naman yan? Hoy, Dagol, ang lakas din ng loob mo na sumugod dito sa amin. Sigaw ng ginang. Sabihan mo yung anak mo na huwag awayin tong kapatid ko. Ang bata-bata pa nito, papatulan niya. Sigaw naman ni Dagol. Kayo naman nangunguna, mga walang hiya kayo. Paglalaban ni Faustino. Akmang papasok na ito upang sugurin ang binata nang bigla itong matumba at manghina. Nagulat ang lahat ngunit tinulungan din nila naman kaagad ito. Sa kabilang banda, palihim namang ngumiti si Amihan Nara nang magamit niya muli ang kanyang kapangyarihan. Kaya walang nagawa si Dagol kundi ang umuwi na lang dahil ultimo atsa o di kaya yung palakol ay hindi na niya kayang iangat. Natapos ang araw na para bang gulong-gulo na hindi maintindihan. Sumapit muli ang dilim. Tulog na ang lahat ng tao maliban kay Amihan. Nagising pa rin ang diwa. Hindi kasi siya makapaniwala na kaya na niya muling gamitin ang kanyang kapangyarihan. Si Amihan Nara ay galing sa angkan ng mga engkanto. Isa siyang engkantada na itinakdang ipakasal sa kapwa niya nilalang. Ngunit dahil labag ito sa kalooban ng dalagang engkantada, naisipan niyang tumakas nung gabing ikakasal na sana siya. Tumungo siya sa ipinagbabawal na lagusan at halos buong kapangyarihan niya ang iginugol niya. Mabuksan lamang ito. Di kalaunan, halos mawala na siya ng mali at lakas nang bigla itong bumukas. Hinigop siya ng malakas na hangin at sa isang iglap, nasa mundo na siya ng mga tao. Psst! Isang sitsit ang nakapagbabalik sa wisyo ni Amihan Nara. Si Hana ito, kakagising lamang. Doon na rin kasi natulog ang dalaga sa kadahilanan wala ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Natatakot siyang matulog doon mag-isa, lalo na't ito ang unang beses na nagpaiwan siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Amihan Nara. Wala, nagtataka lang ako. Saan ka nakatira at kaano-ano ka ni Faustino? Sa pagkakaalam ko kasi, walang kaibigan tong lalaking to simula nung bata siya. Ako lang. Ang ibig kong sabihin, ako lang ang naging kaibigan niya nung high school kami. Pagpapaliwanag ni Hana, ngunit hindi pa rin mawala sa tono nito ang pagiging maldita. Hindi naman makasagot kaagad si Amihan Nara. Hindi niya rin kasi alam kung papaano sabihin na galing siya sa mundo ng mga engkanto at isa rin siyang engkantada. Tsaka, bakit ganyan ka kaganda? Huwag kang maano ha, pero kasi
kakaiba yung ganda mo. Para mga fere sa palabas ng TV. Mas maganda naman ako, pero yung sayo kakaiba eh. May mapuputi kang balat, inosenteng mga mata, tas ang haba ng itim mong buhok. Anong gamit mong shampoo? Sunod-sunod na tanong ni Hana. Hindi naman kaagad ito nasagot ni Amihanara. At isa pa, wala siyang masasagot. Dahil hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Bagkus, nagtalokbong na lamang ng kumot ang engkantada upang iwasan sana ang mga tanong ni Hana. Kinamagahan, nagising na lamang ang dalawa dahil sa masarap na niluluto ni Aling Julinda. Kaagad silang nagligpit ng higaan at nagpaunahan sa harap ng hapagkainan. Samantala, si Faustino naman ay abala sa pagpapakain kay Pula. Kailangan maging malakas ang manok niya dahil sa susunod na buwan ay may sabong silang sasalihan. Malaki rin ang gantimpala nito at sapat na para mabayaran ang lahat ng utang na naiwan ng kanyang namayapang ama sa kanila. Pagkabalik niya sa loob ng bahay, nagulantang siya dahil sa kanyang nadatnan. Para kasing ginutom ng 10 taon ng 2 babae kung kumain. Nakataas pa ang isang paa ni Hana, samantalang si Amihanara naman ay hirap na hirap sa pagkakamay ng kanin. Nay, anyari sa mga yan? Nagtatakang tanong ni Tino. Natawa naman ng bahagya si Aling Julinda. Nako, sarap na sarap sila sa niluto kong sinangag, tuyo at itlog. Hindi ko akalain nakakain sila. Akala ko kasi anak, mayaman tong 2 babaeng to. Litanya ni Aling Julinda. Astig pangalan na. Nako tita, hindi po ha. Si Amihanara lang tong anak ng mayaman sa amin. Tsaka kilala mo naman ang mga magulang ko, diba? Ordinaryo lang kami. Paliwanag ni Hana habang lumalamon. Pagkatapos mag-almusal, halos hindi na makatayo si Amihanara dahil sa kabusugan. Hindi rin siya makaupo kaya naman tumayo na lamang siya ng 30 minutos bago nagbas siyang umupo na noong gumaan ang kanyang tiyan. At dahil busog na kayo, heto, igiban niyo ako ng makapaghugas ako ng plato. Utos ni Aling Julinda. Kaagad namang sumunod ang 3. Bit-bit ang 3 timba. Kaagad silang tumungo sa sapa. Habang naglalakad, nauuna si Amihanara sa 2. Kaya naman hindi napigilan ni Hana na tanungin kay Faustino ang tungkol sa babae. Hindi kasi sinagot nito ang tanong niya kagabi nung madatnan niyang gising pa ito. Hindi ko nga rin alam kung saan siya galing eh. Tanging sagot ni Faustino. Napatingin din ang binata sa figura ni Amihanara na nakataligot sa kanila. Totoo ba yung sinabi mong mayaman siya? Tanong bigla ni Tino. Aba ewan, nagbibiro lang ako nun. Eto naman. Sagot ni Hana at nauna na ring maglakad sa kanya. Napabuntong hininga naman si Tino. Kung totoo mang mayaman si Amihanara, ito na lamang ang gagamitin niya upang makabayad sila sa kanilang utang. Pagkaramdam niya rin kasi hindi na kaya ni Pula ang makipaglaban dahil din sa kalagayan nito. Kahit anong pakain niya rito, para bang hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ng manok. Nang makarating sila sa sapa, nag-iigib na kaagad ang 2 dalaga, samantalang si Faustino naman ay nakatingin lamang sa kawalan. Hindi kasi mawala sa isip niya ang nalalapit na araw kung saan doon na sila sisingilin ng mga lalaking nanakit sa kanila noong nakaraang araw. Hoy, magigib ka na rito. Sigaw ni Hana. Doon lamang bumalik sa realidad si Faustino at dali-daling pinuno ang kanyang timba. Nang matapos sila, napagpasyahan na lamang ng 3
na saglit na magpahinga. Maghahanap na rin sila ng ligaw na prutas sa kagubatan kung saan makikita ang sapa na kanilang iniigiban. Habang naghahanap sila, dalawang kalalakihan ang biglang sumulpot sa kanilang harapan na siyang ikinagulat nila. Nakasuot ang mga ito ng itim na damit. At kung hindi nagkakamali si Tino, ito ang mga lalaking nanakit sa kanila. Hindi pa man nakatakbo ang tatlo ng dalawang lalaki ulit ang sumulpot sa kanilang likuran. Napapalibutan sila ng mga ito, kaya walang nagawa si Tino kundi ang sumama na lamang. Dinala sila ng 4 na lalaki pabalik sa kanilang bahay. Doon naabutan ni Tino ang kanyang ina na sinasampal at sinasaktan ng leader ng grupo. Sa pagkakaalam ng binata, hindi ito ang pinaka-mastermind sa lahat. Hindi na kami makapag-intay ng 2 araw eh. Nasaan ang 50,000? Ha? Galit na sigaw ng lalaki. Lumuhod naman kaagad si Tino at nanghingi ng tawad. Dahil hindi pa niya ito naiipon, halos halikan niya ang paa ng mga lalaki. Ngunit isa-isang sampal, sipa at suntok ang kanyang natanggap mula sa mga ito. Halos hindi na makatayo ang binata sa sakit na kanyang natamo. Akmang susutungkin pa siya ulit ng isa sa mga ito nang bigla na lamang humarang si Amihanara. Pinigilan nito ang pag-atake ng lalaki kay Faustino. Tumabi ka! Galit pa na sigaw ng lalaki. Tama na po, heto lang ang meron ako. Wika ni Amihanara at ibinigay ang parang gintong bato. Kaagad naman itong kinuha ng lalaki at sinuri. Hindi nga nagkakamali. Isa itong totoong ginto. Sobra pa yan sa 50,000. Nauutal na wika ng dalaga. Nagsitawanan naman ang mga kalalakihan at dali-daling nagsialisan, dala ang gintong bato na ibinigay ni Amihanara. Nang makaalis sa mga ito, biglang nanghina ang tuhod ng dalaga at natumba na lamang siya bigla. Kaagad naman siyang nasalo ni Faustino sa tamang oras. At nang maihiga nila si Amihanara, doon na lamang unti-unting ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Nagulat na lamang si Aling Julinda sa nangyari, kaya kahit masakit ang kanyang pisngi, tumayo pa rin siya at lumapit sa wala nang malay na si Amihanara. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Bakit siya may ganun? Tanong ni Aling Julinda. Hindi ko rin alam, Nay. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang pinanggagalingan niya. Sagot ni Tino. Ang mahalaga, Nay, bayad na tayo sa utang ni Tatay. Tapos na ang pagbabanta nila sa atin. Muling dagdag ni Faustino. Teka, saan galing yung ginto niya? Biglang singit ni Hana. Samantala, sa kabilang dimensyon, nagising naman sa panaginip si Amihanara. Hindi niya alam kung bakit nangyayari ito, pero ang pagkakaalam niya, kapag nagising siya sa isang panaginip, dinadalaw siya ng kanyang ama o di kaya ng kanyang kapatid. Hindi nga siya nagkakamali. Nang makatayo siya, isang figura ng lalaki ang nagpakita sa kanyang harapan. Walang iba, kundi ang kanyang kapatid na si Leonardo. Wala ka namang balak na bumalik sa mundo natin, Amihan? Tanong ng lalaki, habang nakahawak ito ng espada. Mahal kong kapatid, alam mo namang hindi ko kayang magpakasal muna. Ayokong mamuhay ng may tali sa liig. Gusto ko pang tahakin ng mga daan na gusto kong lakbayin. Paliwanag ni Amihanara. At isa to sa daan na tatahakin mo? Ang magkagusto sa isang duwag na mortal? May panggigiit na tanong ni Leonardo. Hindi naman nakasagot ang dalaga. Tama naman ang kanyang kapatid.
Hindi rin niya kasi mapigilan ang kanyang sarili na hindi mahulog kay Faustino. Kaya nagawa niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng ginto at mailigtas ang binata. Patawad, ngunit ayaw kong bumalik sa atin. Hayaan na ninyo ako rito. Kaya ko ang sarili ko. Manghiyak-ngiyak na wika ni Amihan. Napabuntong hininga naman ng kapatid niya. Kung ako lang ang tatanungin, kaya kitang payagan sa lahat ng nais mo sa buhay. Ngunit paano na yung kabilang panig? Yung pamilya ng engkantadong papakasalan mo. Nung nalaman nilang tumakas ka, nagwala sila sa galit. Mahinahong paliwanag ni Leonardo. Lumuhod naman si Amihanara. Patawad kuya, hindi ko lang talaga kayang tuparin ang kahilingan at ang nakatakda para sa akin. Nagmamakaawa na wika ng engkantada. Lumuhod din naman si Leonardo upang pumantay sa kapatid at hinalikan ang noo nito. Alam niya kung gaano kagusto ng engkantada ang makapangasawa ng mortal. Hindi niya rin ito masisisi dahil ang ibang engkantado ay mas masahol pa sa mortal kung manakit at pumatay. Tumahan ka na, Amihan. Sige na. Bumalik ka na sa mundo ng mga mortal. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. At kung maaari, huwag mo na ulit gagamitin ang kapangyarihan mo para gumawa ng ginto. Maaring ito ang magdala sa iyo sa kamatayan. Diwata ka ng mga kayamanan. Ngunit alam mong hindi ka pwedeng magbibigay ng kayamanan sa mga mortal na may mga masasamang intensyon. Mahabang paliwanag ni Leonardo bago tumayo at biglang naglaho. Samantala, nagising naman si Amihan sa kanyang katawang lupa. Halos arbulin niya ang kanyang hininga. Tumutulo na rin ang kanyang luha at pawis sa di malamang dahilan. Kaagad naman siyang inalalay ni Aling Jolinda at pinainom ng tubig. Anong nangyari sa iyo? Binangungot ka ba, iha? Sunod-sunod na tanong ni Aling Jolinda. Umiling naman si Amihanara. Wala si Faustino at Hana dahil inutusan sila ng ginang na bumili ng makakain sa bayan. Pasensya na po kayo kung nakadagdag ako sa problema niyo. Paghingi ng tawad ni Amihanara nang makatayo siya. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Nga pala, Amihan, saan mo kinuha ang ginto na ibinigay mo sa mga kalalakihan kanina? Malumanay na tanong ni Aling Jolinda. Napalunok naman ng sariling laway si Amihanara. Pamana lang po ng lolo ko sa akin. Nakangiting sagot ng dalaga. Doon lamang nakumbinsi si Aling Jolinda. Hindi na siya nagtanong pa muli kay Amihanara. Maya-maya pa dumating na rin ang dalawa-dalang pagkain na kanilang binili. Dali-dali namang tumungo si Faustino sa dalaga at tinanong kaagad ito kung saan nakuha ng babae ang ginto. Sasagot na sana si Amihanara nang biglang sumingit sa usapan si Aling Jolinda. Siya na lamang ang nagsabi kung saan nakuha ni Amihanara ang naturang ginto. Ngunit hindi katulad ng ginang. Hindi kumbinsido si Faustino. Pagramdam niya, may tinatagong kakaiba ang dalaga sa kanila. Kaya naman kinagabihan, hindi siya natulog at inantay kung aalis si Amihanara. Makalipas ang ilang minuto, hindi nga siya nagkamali. Tumayo ang dalaga sa hinihigaan nito at unti-unting naglakad palabas ng bahay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakatanaw si Faustino sa kanyang likuran. Tahimik siyang sinundan ni Tino. Wala namang kaalam-alam ang engkantada sa nangyari. Tinahak ni Amihanara ang madilim na daan patungo sa sapa. Doon tumayo ito. Ilang minuto pang makalipas, unti-unting lumiliwanag ang tinatayuan ng dalaga.
Nanlaki naman ang mga mata ni Tino habang nasasaksihan niya kung paano unti-unting kainin ng liwanag si Amihan. Maya-maya pa, nawala na rin ang liwanag at ang pumalit, isang diwata na nakasuot ng gintong damit. May mahabang tenga, may kulot na buhok at gintong korona ang tumambad sa kanya. Bigla namang lumabas si Tino sa kanyang pinagtataguan at doon, matapang niyang hinarap ang diwatang si Amihanara. Bahagya namang nagulat ang engkantada sa kanyang pagsulpot. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Amihanara at halata sa tono nito ang pagkagulat. Isa kang kampo ng kadiliman. Nagbabalat kayo ka lang ba? Diretsong tanong ni Tino. Napakunot noon naman si Amihanara at lumingalinga sa paligid. Nagkakamali ka. Isa akong diwata. Napatigil ito. Bumuntong hininga ang dalaga bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Isa akong diwata ng mga ginto. Galing ako sa Angkanik, Kamag-ari, ang aking ama. Kami ay kilala bilang engkanto na naghahari sa kayamanan. Binibigyan lang namin ng gantimpala ang mga taong may busilak at mabubuting puso. Mahabang paliwanag ni Amihanara at wala na siyang maitago pa. Paano? Nauutal na tanong ni Tino. Dahan-dahan namang lumapit si Amihanara sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Doon, unti-unting nakaramdam ng antok si Faustino hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa isang di pamilyar na lugar ang binata. Nilibot niya ang kanyang paningin, ngunit wala na sila sa sapa. Napasigaw naman siya sa gulat nang biglang sumulpot si Amihanara kasama si Leonardo na kapatid nito. Aking kapatid, siya si Faustino, ang mabuting binata na tumulong sa akin noong ako'y nasa mundo ng mga tao. Masayang wika ni Amihan. Tinignan naman ng nilalang na si Leonardo ang mortal. Nahalata pa rin sa mukhang pagkagulat. Patawad kung kailangan mo pang maranasan to. Ngunit gusto ko lang sabihin sa iyo, bago ka bumalik sa totoo niyong mundo, tanggapin mo pa rin si Amihan. Kahit alam mo na ang totoo nitong pagkatao. Mahabang paliwanag ni Leonardo. Doon lamang bumalik sa wisyo si Faustino. Tumango-tango lamang siya. Niyakap naman siya kaagad ng mahigpit ni Amihanara at kasunod noon ang paggising niya. Tumambad sa kanya ang dalaga at doon napasigaw siya ulit nang makita niya ito. Kinamagahan nun, walang umimik sa dalawa kahit isa sa kanila. Napansin naman ito ni Hana na siyang ipinagtataka niya. Hoy, ayos lang ba kayo? Tanong ni Hana. Tumango naman si Amihan samantalang si Faustino ay walang tugon. Patuloy pa rin ito sa pagkain. Ayos na ba ang manok mo, anak? Balita ko, may sabong na naman sa susunod na linggo ha. Handa na ba ulit si Pula? Tanong ni Aling Jolinda. Doon lamang bumalik si Faustino sa dating sigla. Ngumiti siya at tinapos ang pagkain bago tumungo sa likod bahay upang asikasuhin ang alaga. Naalala niya rin na bukas na ang karawan ng kanyang ina. Maya-maya pa, habang inaasikaso niya ang alaga, isang kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Tino, pagtawag ni Amihan. Nilagay naman saglit ng binata si Pula bago hinarap ang diwata. Paano mo nagawang manloko? Galit na tanong ni Tino sa diwata. Halata naman ang pagkabigla nito. Hindi ako nanloko. Hindi ko lang masabi ang katotohanan dahil ayaw kong itakwil niyo ko. Pamilya na ang turing ko sa inyo. Sagot naman ni Amihan.
Kahit na mali pa rin yun. Tanging sagot ni Tino. Hindi naman nakatiis si Amihanara at kaagad na niyakap ang binata. Ayaw niyang nakikita itong galit sa kanya. Hindi lang din pamilya ang turing niya rito. Mahal niya na rin si Faustino kahit sa maikling panahon ng pagsasama nila. Hanggang sa naudlot naman ang kanilang pagtatalo nang biglang sumulpot si Isidro. Nakapamewang muli ito. Hoy, Pisot! Hinahamon ka ng kuya ko. Magsabong daw kayo ngayon. Sigaw ng batang kumag. Kaagad namang kinuha ni Tino ang kamay ni Amihan na nakayakap sa kanya. Tinanggap ng binata ang hamon ng magkapatid. Kahit nagalit siya sa mga ito, napilitan pa rin siyang tanggapin ang matagal ng gusto nilang mangyari. Kahit alam niyang nanghihina si Pula, kinuha niya pa rin ito at dali-daling tumungo sa patag kung nasaan si Dagol na nag-aantay. Nang makarating siya doon, sunod-sunod ang hiyawa ng mga tambay at ibang manonood. Nagtaka naman ng gusto si Amihanara sa nangyari. Pero may masamang kutob siya na tila may masamang mangyayari ngayon. Anong gagawin nila? Tanong ni Amihanara sa isang manonood. Nako, magsasabong sila Miss Ganda. Sagot naman ng lalaki. Ha? Paano gagawin yun? Takang tanong ni Amihan. Ipaglalaban nila ang mga manok. Kung sino ang manalo, sa kanya mapunta ang lahat ng pusta. Tsaka malaki ang tayarian. Sagot naman ito. Kaagad naman nagsihiyawan ang mga tao nang makitang pumasok na sa gitna ng sabungan si Faustino. Hawak-hawak ang kanyang alagang si Red. Maya-maya pa, kaagad niyang hinipo-hipo ito hanggang sa magalit ang hayop. Kaagad nagsimula ang laban. Ang pilyong si Amihan ay kaagad na nakaisip habang nanunood siya ng sabong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa umilaw ang kanyang mga mata. Siya lamang ang nakakakita nun. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umihip sa itaas ng kanyang palad. Isang ginto na usal ang unti-unting pumasok sa manok. Samantalang isang itim na usok ang pumasok naman sa kalaban ni Pula. Habang nasa galakadnaan ng laban, hindi mapakali si Tino dahil alam niyang mahina pa si Pula. Ngunit makalipas ang ilang segundo, inanunsyo kaagad ng Kristo kung sino ang nanalo. Hindi nga nagkamali ang kapangyarihan ni Amihan. Gumana ito at sa muli, nanalo si Pula. Tuwang-tuwa naman si Faustino ngunit hindi ang kabilang panig. Kinain ng galit at inggit si Dagol, kaya dali-dali niyang sinunggaban ng suntok ang binata. Mas lalong lumakas ang hiyawan ng lumaban si Tino. Hindi na manak nila ang naglalaban, kundi sila na mismo. Umuwing sugatan si Faustino matapos makipagsuntukan kay Dagol. Pinagalitan naman siya ni Aling Jolinda dahil alam niyang hindi basta-basta ang pamilya ng nakalaban ng kanyang anak. Wala namang pakialam si Tino dahil nakuha niya rin ang ganti na kanyang gusto. Nabigyan niya ng malakas na suntok ang lalaki. Faustino naman, hindi ka nag-iingat. Naiinis na wika ni Aling Jolinda. Hindi naman ito pinansin ng binata. Samantala, dali-dali namang kumuha ng panggamot ng sugat si Hana. Nag-aalala itong ginamot ang binata, samantalang si Amihan naman ay nakatingin lamang. Hindi niya mawari ang nararamdaman. Parang kumikirot at tila sinasaksak ng ilang beses ang kanyang puso. Ikaw naman, Amihan, hinayaan mo rin bang umalis si Faustino kanina? Galit na tanong ni Aling Jolinda. Yumuko na lamang si Amihanara dahil sa hiya at pagkadismaya. Kinagabihan hindi makatulog si Amihan sa nangyari. Kaya naman napagdesisyonan niyang lumabas upang magpahangin. Ngayon lang kasi siya napagalitan ng ganoon ni Aling Jolinda. At pagkaramdam niya, nai-stress na ang ginang
kung mananatili pa siya sa bahay nito. Kahit labag sa loob, piniling maglayas ni Amihan ng gabing iyon. Mas mabuti nang bumalik na lamang siya kung saan siya nanggaling. Mukhang tama nga ang kanyang kapatid na si Leonardo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Isang boses ang pumigil sa kanyang likuran. Si Faustino. "Wag." Malungkot na saad nito. Napakunot noon naman ang engkantadang dalaga sa naging reaksyon ng binata. "Bakit?" tanong ni Amihanara. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Faustino at kaagad siya nitong hinalikan bago niyakap. Nagulat naman ng bahagya ang diwata sa ginawa nito. "Mahal na rin kita. Patawad." Malumanay na saad ni Faustino. Hindi na kasi kaya ng binata na itago pa ang kanyang nararamdaman sa diwata. Oo, katulad ni Amihanara, nahulog na rin siya rito kahit sa maikli na panahon na pagsasama nila. Samantala naman, tahimik namang nanonood si Hana sa dalawa. Nagising din kasi siya dahil naiihi siya at hindi niya akalain na masasaksihan niya ang pagmamahalan ni Faustino at ng diwata. Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang dibdib, kaya naman nagpalamas ito. Di joke lang. Nang marinig niya kay Faustino na mahal na nito si Amihan. Kinaumagahan noon, hindi kagaya dati. Tahimik ang pagkainan. Walang tawanan, walang kulitan. Napakabigat ng umaga. Tanging kutsara lamang at plato ang nagbabasag ng katahimikan. Hanggang sa nagsalita na si Aling Jolinda. "Kumusta naman ang tulog niyo?" tanong ng matanda. Nagkatinginan lang ang tatlo at hindi nagsasalita. Pagkatapos mag-agahan, si Hana at Faustino lamang ang inutusan ni Aling Jolinda na magigib sa sapa. Habang tinatahak ang daan patungo sa iigiban, hindi napigilan ni Hana ang magtanong tungkol kagabi. Gusto niya kasing siguraduhin na hindi iyon panaginip. "Tino, may tanong lang ako sa iyo." Ano ba yun, Hana?" "Totoo bang mahal mo si Amihanara?" tanong ng dalaga. Napatigil naman ang binata nang marinig iyon. "Paano mo nalaman?" gulat na tanong ni Tino. Saglit na tumahimik ang dalaga. Nakita ko kayo kagabi. Narinig ko rin yung sinabi mo." Sagot naman ni Hana. Napabuntong hininga na lamang ang binata dahil alam niyang matagal nang may gusto sa kanya ang dalagang ito. "Oo, tama ka. Mahal ko na si Amihanara. Patawad, Hana." Diretsong sagot ni Tino. "Bakit? Papaano? Ang ikli lang ng pinagsamahan niyo Samantalang tayo, ilang taon na. Bakit hindi mo kayang ibalik yung pagmamahal ko sa iyo?" Naiinis na tanong ni Hana. Ngunit kitang-kita sa mukha nito ang lungkot. "Hindi ko alam, Hana. Subalit, nagising na lamang ako na mahal ko na rin siya. Pasensya na, Hana. Pero hindi ko talaga kayang mahalin ka. Hanggang kaibigan lang ang maibibigay ko sa iyo." Paliwanag ni Tino bago nagsimulang maglakad. Tumulo naman kaagad ang luha ni Hana at kaagad niya rin itong pinunasan. Nang matapos sila sa pag-iigib, kaagad na silang umuwi nang walang imikan. Tsaka naman nagpasya si Hana na uuwi na sa kanila. Nang makauwi si Hana sa kanilang bahay, halos hindi siya makausap ng kanyang mga magulang na kakauwi lamang din. Nagmumukmok kasi kaagad ang dalaga nang makabalik ito sa kanilang bahay. Samantala,
Si Tino naman at Amihan ay sabay na inaalagaan ng maayos si Pula. Naipagdiwang na rin nila ang kaarawan ni Aling Julinda. Kaunti lang ang handaan, ngunit para sa ginang, sapat na iyon at naging masaya naman siya. At hindi rin naman siya naghahangad ng sobra-sobra sa kanyang anak. Amihan, tama kaya itong ginagawa natin? Hindi ba labag iyon sa inyong lahi? Tanong bigla ni Tino habang inimas-hima si Pula. Naglaho naman ang ngiti ni Amihan kanina. Alam niyang hindi ito tama, pero wala naman silang magagawa kung gusto niya talagang mamuhay sa mundo ng mga tao. Hindi. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa kanila kapag pwede na. Nakangiting sagot ni Amihan. Nga pala. Hindi pa natin nasasabi kay nanay ang totoong katauhan mo. Bala ko sana mamaya. Handa ka na ba? Tanong naman ni Tino. Nanlaki ang mga mata ni Amihanara. Hindi niya akalain na ganon kamadali ang binata. Sasagot na sana si Amihan nang marinig nila ang sigaw ng ina ni Hana na nasa labas ng bahay. Ang sigaw na iyon ay hindi karaniwang sigaw ng takot. Hindi iyon simpleng paghingi ng saklolo. Isa iyong tunog na tila hinahati ang gabi. Pumabagta sa hangin na para bang matalim na kuko at sumasabit sa mga tenga nila na parang sumpa. Ang anak ko, si Hana. Kinuha nila si Hana. Sigaw ng ginang. Napatingin si Amihanara kay Tino. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mga mata mula sa karaniwang kulay ng ulap bago umulan. Naging matingkad na pilak na kumikislap sa dilim. Ang hangin sa paligid nila ay biglang umikot. Malamig at mabigat na para bang may paparating na unos. Kagad silang lumabas at pinuntahan ang ginang na sa ngayon ay iyak ng iyak. Tinanong ng dalawa kung ano ang nangyari. Kinuha ng mga taong nakaitim ang anak ko. Hindi kami lumaban pa dahil nawala na ng malay ang asawa ko. Hindi ko rin sila kaya. Umiiyak na nagkukwento ang ginang. Doon lamang napagtanto ni Tino na kinuha si Hana ng mga taong inutangan ng ama ni Faustino. Matagal nang may galit ang mga ito, hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa tsismis na may koneksyon si Amihanara sa mga engkanto at sa ginto na hindi nauubos. Isang kwento na dapat ay nananatiling lihim. Gagamitin nila si Hana. Mahina ngunit mariing sabi ni Amihanara. Para pipilitin akong magbigay ng mas marami pang ginto. Ano? Naguguluhang tanong ni Tino. Nung gabing nagpalit ako ng anyo, dalawang mga mata ang naramdaman kong nakatitig sa akin. Hanggang sa lumabas ka na rin sa iyong pinagtataguan. Malakas ang kutob ko na doon nila nalaman ang pagkatao ko. Mahabang paliwanag ni Amihanara. Sa gitna ng bakuran, pumikit si Amihanara. Itinaas niya ang kanyang mga palad at ang hangin ay nagsimulang mag-ikot sa kanyang paligid. Ang mga dahon ay nagsisilaparan. Ang lupa ay parang bahagyang yumanig. Sa kanyang isipan, bumuka ang daan patungo sa mga anino sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. At nakita nga niya. Isang lumang bodega sa gilid ng bayan. Kalawangin ng bubong. May amoy ng amag at parang dugo. Doon nakatali si Hana sa isang upuan. Umiiyak, nakapiring, ngunit pilit na nagbibigil. Nakapalibot sa kanya ang 4 na lalaki, habang may hawak na mga baril at ang mga kamay ng mga ito ay marurumi. Doon, sa bodega sa pinakadulo ng kagubatan, sabi ni Amihanara, sabay dilat ng kanyang mga mata.
Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa bawat hakbang ni Amihanara papunta roon, tila humihiwalay ang hangin para pagbigyan siya. Sa ilang minutong paglalakad, pagkarating nila sa bodega, narinig nila ang alakhaka ng mga lalaki at parang nag-iinuman. Sigurado akong magbibigay yon, Sabi ng isa. Kung hindi, puputulin natin ang daliri na babaeng to. O di kaya, tikman natin siya. Saad naman ng dalawa. Napakuyom ang kamao ni Tino, ngunit hinawakan siya ni Amihanara. Ako ang haharap. Huwag kang makisali. Nakangiting saad ng diwata. Binuksan niyang pinto nang hindi man lang ito hinahawakan. Bumukas iyon sa isang malakas na lagabog. Lahat ay napalingon. Nandito na sila. Paano nila nalaman? Sigaw ng isa sabay taas ng baril. Ngumiti si Amihanara, ngunit hindi iyon ngiti ng tao. Iyon ay ngiti ng isang nilalang na mas matanda pa sa mga punong nakapaligid sa bayan. Ngiti ng isang diwata. Hindi ninyo dapat siya kinuha. Kung ako ang kailangan ninyo, sana ako na lang ang kinuha nyo. Madiin na wika ni Amihan. Bago pa man sila makagalaw, umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng bodega. Ang mga ilaw ay nagsipagputok. Ang mga lalaki ay napasubsob sa lupa. Tila may mabigat na kamay na pumipisil sa kanilang mga likod at paa. Ginto lang ang gusto namin. Sigaw ng isa. Hindi ninyo kailangan ng ginto. Ang kailangan ninyo ay takot. Malamig na sagot ni Amihanara. At ibinigay niya iyon. Napahiyaw ang mga lalaki sa sakit. Mula sa mga anino sa sulok ng bodega, parang may gumapang na itim na usok. Humugis iyon ng mga kamay, mahahaba. May matutulis na kuko. Isa-isa nilang hinawakan ang mga lalaki. Hindi sila pinatay ni Amihanara. Hindi. Kundi, mas masahol pa roon. Pinakita niya sa mga ito ang mga bagay na hindi kayang tiisin ng isip ng tao. Mga anyong hindi dapat makita. Mga sigaw na hindi dapat marinig. Ang kanilang mga mata ay naging blanko. Ang kanilang mga bibig ay nangangalit na walang tunog. Sa huli, nakahandusay na lang sila sa sahig. Buhay, ngunit wasakang pag-iisip. Parang isang baliw. Lumapit si Amihanara kay Hana at pinutol ang tali gamit lamang ang kanyang daliri. Tapos na. Bulong nito sa dalaga. Napayakap naman kaagad siya nito habang umiiyak. Ngunit ang hawakan niya, ang dalaga, may kakaiba siyang naramdaman. Pasensya ka na sa nangyayari, saad ni Amihan. Napailing-iling naman si Hana at nagpasalamat sa diwata. Ilang buwan ang lumipas matapos ang insidenteng iyon. Unti-unting bumalik sa normal ang bayan. Ang mga lalaking dumukot kay Hana ay nananatiling nakakulong. Ngunit madalas maririnig ng mga gwardya ang kanilang pag-iyak sa gabi. Ang paulit-ulit nilang paghingi ng tawad sa isang pangalang, hindi nila mabigkas ng buo. Samantala, dinala ni Amihanara si Tino sa mundo ng mga engkanto. Nais niyang ipakilala ang binata sa kanyang mga kalahi upang maging opisyal na ang kanilang pagsasama bilang magkajintahan. Kinagabihan, dinala ni Amihanara ang binata sa sapa kung saan maaaring maging portal patungo sa mundo ng mga engkanto. Siya lamang ang may kayang gumawa nito sapagkat siya lang ang namumukod tanging nakabukas ng lagusan noong tumakas siya nun. May hanging malamig na parang bumuka at ipinakita ang isang daan na kumikislap sa liwanag na hindi galing sa araw. Doon,
Ang mga puno ay mas matatangkad. Ang mga bulaklak ay may sariling parang tibok at ang lupa ay parang may sariling hininga. Nang makapasok sila sa mundo ng mga engkanto, kaagad silang sinalubong ni Leonardo, na kapatid ni Amihan. Nakangiti ito kay Tino na para bang matagal na niyang tanggap ang binata. Doon, kunento ni Leonardo na matagumpay niya ng kumbinsi at nahinga ng tawad ang kabilang panig tungkol sa pagtakas at desisyon ni Amihan. Kahit labag sa kanilang batas na mga engkanto ang pagmamahal sa mortal, hindi pa rin nila mapipigilan ang pagmamahal. Para kasi sa kanila, ang pagmamahal ang isang susi para sa kapayapaan. Maraming salamat po, Prinsipe, sa malugod na pagtanggap mo sa akin. Makakaasa kang aalagaan ko ng maayos ang iyong kapatid. Wika ni Faustino. At medyo may mararamdaman ka ba pa rin sa kanya? Ang dakilang sabongero ng Samar. Huwag kang mag-alala. Tuwing lalaban ka sa sabong, kami ang bahala. Alagaan mo lang ng maayos ang aking kapatid. Nakatawang saad ni Leonardo. Nang makabalik naman ang dalawa sa mundo ng mga mortal, pinakilala kaagad ni Tino ang totoong pagkatao ni Amihan sa kanyang ina. Sa unay natakot ang matanda. Normal na reaksyon. Ngunit nang makita niya muli ang kabutihan sa mga mata ng dalaga, ang pagmamahal nito sa kanyang anak, unti-unti siyang naging payapa. Kumbinsido na rin siyang magiging maayos ang binata kapag dumating na ang oras niya. Kailan ang kasalan? Tanong pa ni Aling Jolinda habang tuwang-tuwa. Nagtingin na naman ang dalawa. Balak po namin na 2 kasal ang gagawin, Nay. Isang kasal dito, samantalang ang isang kasal naman ay gaganapin sa mundo ni na Amihan. Sagot ni Tino habang hawak ang kamay ng diwata. Akala nila maging maayos ang lahat. Ngunit iyon ang akala nila. Muling bumalik ang dalawa sa mundo ng mga engkanto upang doon ipagdiwang ang unang kasal na gaganapin. At isang gabi, habang natutulog si Tino sa tahanan ng mga engkanto, nagising siya sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Bumangon siya at nakita si Amihanara na nakatayo sa gilid ng kanilang higaan na nakatalikod. Amihan, tawag niya. Hindi ito sumagot. Bahagya siyang lumapit dito. May problema ba? Tanong ng binata. Dahang-dahang lumingon si Amihanara. Ngunit ang mga matang tumingin sa kanya ay hindi na ang mga matang nakilala niya. Sinakop na ito ng itim. Walang puti, walang pilak, walang bakas ng init. May naiwan, sabi nito sa tinig na tila 2 boses ang nagsasalita ng sabay. Nang gabing iyon sa bodega, may tumawid. Saad pa nito. Naramdaman ni Tino ang panlalamig ng hangin. Sa labas, ang mga puno ay tila yumuyuko, hindi dahil sa hangin, kundi parang dahil sa takot. Anong tumawid? Nanginginig niyang tanong. Isang bagay na mas matanda pa sa amin. Pinapasok ko ang mga anino upang parusahan sila. Ngunit sa pagbukas ko ng daan, may sumunod. Sagot ni Amihanara. Sa likod niya, sa mismong anino ng dingding, may gumalaw talaga. Isang hugis na hindi ganap na tao. Mas matangkad, payat, mas mali ang mga anggulo ng katawan. Ang mga daliri nito ay halos sumayad sa sahig. At hindi ito umalis, bulong ni Amihanara na ibang-iba pa rin ang boses. Unti-unting ngumiti ang anino. At doon naunawaan ni Tino ang kapayapaan na hindi ibinibigay ng walang kapalit. Mula ng gabing iyon, nagsimulang magbago ang mundo ng mga engkanto.
Ang mga bulaklak ay natutuyo na walang dahilan. Ang mga ilog ay nagiging kulay abo. At ang ilang engkanto ay nawawala. At ang tanging naiiwan ay bakas ng malamig na usok. At sa bawat pagkawala, lalong nagiging tahimik si Amihanara. Kasalanan ko ito. Ako ang nagbukas. Minsan niyang inamin. Umiiyak na saad pa nito. Sinubukan nilang hanapin ang paraan para isara ang daan. Sinubukan na rin ni Leonardo ang lahat ng makakaya niya. Ngunit ang nilalang na tumawid ay hindi basta anino lang. Isa itong gutom na gutom sa liwanag, sa kapangyarihan, sa mismong diwa ng mga engkanto. Hanggang sa isang gabi, nang ang buwan ay tila manipis na kukulamang sa langit, nagpasya si Amihanara. Kailangan kong bumalik sa pinagmulan, Tino. Sa pagitan ng mundo, doon ko ito pakakawalan. Wika ng diwata. Hindi kita hayaang mag-isa. Mariing sagot ni Tino. Ayaw niyang mapapahamak si Amihanara. Ngunit ngumiti siya sa dating ngiting puno ng hangin at ulap. Kung mananatili ka, may maiiwan para sa mundong ito. Para sa mundo natin. Saad ng diwata. Sa gitna ng kagubatan, muling bumuka ang portal. Ngunit ngayon, hindi na ito kumikislap. Para bang madilim na. Humakbang si Amihanara papasok dito. Sumunod naman si Tino. Sa loob, para bang wala ng lupa, walang langit. Tanging umiikot na anino at mga bulong na hindi maintindihan. At sa gitna, naroon ang nilalang. Mas malinaw ngayon ang hugis nito. May mukha na parang salamin. Ngunit ang refleksyon ay hindi kanila. Bakit ka sumunod? Tanong ng isang halimaw na anino. Hindi ito ang mundo mo. Sagot naman ng diwata. Ngayon ay akin na. At nagsimula ang huling labanan sa mundo ng mga engkanto. Hindi ito laban ng espada o apoy. Ito'y laban ng kalooban, ng alaala, ng pagmamahal. Isa-isang sinubukang kainin ng nilalang ang mga alaala ni Amihanara. Ang unang beses niyang nakita si Tino, ang halakhak ni Hana, ang ngiti ng kanyang ina. Ngunit sa bawat pagtatangka, may liwanag na sumisiklab. Hindi mo ko kayang ubusin, sabi nito. Habang ang kanyang katawan ay nagiging parang hangin. Sa huli, niyakap niya ang anino. At sa pagkayakap na iyon, nagsimulang magliyab ang liwanag. Hindi apoy na naninira, kundi liwanag na nagbubura. Sumigaw ang nilalang at napasigaw rin si Tino. At biglang, tumahimik na lang ang paligid. Nakakabinging tahimik. Nagising si Tino sa gitna ng kagubatan. Ang sugat niya ay wala na. Ang mundo ng mga engkanto ay bumalik sa dati. Mas maliwanag, mas mabuhay. Tino! Sigaw ni Amihan. Kaagad namang bumangon ang binata at niyakap nilang dalawa ang isa't isa. Bumalik sa normal ang lahat matapos ang kasalan sa mundo ng mga engkanto. Muling bumalik sa mundo ng mga mortal si Faustino at Amihan. Doon binuo nilang dalawa ang kanilang sariling pamilya. At hindi niya siya nagkwento tungkol sa manok kung paano mangitlog. Tinutuloy pa rin ni Tino ang kanyang pagiging sabongero. Nagiging maayos na rin ang kanyang pagkikitungo kay Isidro at Dagol. Samantalang si Hana naman ay nakahanap na rin ng kanyang makakasama sa buhay. Yumaman si Tino sa pamamagitan ng diwata, ngunit ang akala ng mga tao dahil sa pagsasabong. Dahil doon ay nagkaroon ng negosyo si Tino ng mga manok. Marami ang naniniwala na swerte si Tino. At dahil doon marami ding nagtitiwala sa kanyang mga panabong.
Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Dahil nagpakasal na sila, nakakainggit tuloy. Alright, magpandesal na tayo.